So today, April 22 is Earth's Day. So I was very happy to know that we have a day to celebrate, to really give thanks to the earth, to celebrate a day for the earth. So today, I'd like to share what the Bible says about the earth. So, as we know, God created first the earth, di ba? He created, of course, He created first a place for the angels, ganon. And then after that, He created the earth. So, not only the earth, actually, the whole universe. So, sa Bible, I'll base it in the Bible. Yung first day, now when God created the world, sabi niyang ganon, let there be light yung first day. Kasi in the beginning, there was void. Walang form. Everything is, parang walang form. Ganyan. And then God said, let there be light. First day yon. Tapos, nakita niya yung light as maganda. So, it separates the darkness and the light part. So, He made the light. He called the light day at saka yung dark night. Ganon. And then, pagkatapos yun, sabi niya, let there be vault between that will separate the water. So, vault meaning space. Ganon. So, nag-separate yung water. There is water above the vault and there is a water below the vault. Tapos sabi niya, yung doon sa ibaba ng vault, sa baba ng vault, mag-gather lahat yung water doon. So, nag-gather lahat yung water doon. Tapos, sabi niya, let the land appear. So, nag-appear yung land doon. So, pagkatapos niyan, yung second day yung vault tapos yung pangatlo, sabi niya na magkaroon ng, doon sa land na nag-appear, magkaroon ng mga plants, vegetation, and fruit-bearing trees with seeds in it. Ganyan. So, and according to their kind, tumubo sila doon sa land. Ganyan. And then, yun yung third day. Tapos yung fourth day, sabi niyang ganun, let there be light in the vault. Yung sa space na yun, na ginawa nung second day, let there be light. Tapos, so nagkaroon ng mga, sabi niyang ganun, there is a big light that governs the day, and there was a lesser, yung sabi sa Bible, lesser light, ganun, that governs the night. So, alam natin na sun, yun, governs the day, at saka moon naman sa gabi. And then, He also created stars. Tapos sabi niya pa dun, na yung mga stars na yan, they will mark the signs of the day. Kung ano yung mga siguro mga important days, ganun, makikita daw natin sa stars. Kasi they will mark the signs of the day. So, yun yung fourth day. Tapos yung fifth day naman, yung yung sa fifth day, sabi niya, doon sa sea, let there be creatures in the sea. So, nagkaroon ng mga fish, nagkaroon maraming mga creature doon sa sea. Malalaki pa siguro, malalaking mga balyena, mga ganun, nagkaroon ng ganun. Tsaka mga fish, mga shells, everything that is in the sea, nandyan sa yan. Let there be creatures in the sea. Ganyan. So, nabuhay sila. And also, birds that fly above that sea. So, nagkaroon din mga different birds, ganun. Yun, fifth day yun. Kapag ka sixth day naman, dun sa land, sabi niya, dun sa land, let there be, yung mga animals, ganun, na maglalakad sa ground.
that will move on the ground. So nagkaroon na ng mga animals din doon sa land na nabubuhay. Tapos yung 6th day, yung pagka 6th day, ganun na, no? Yung mga sa land, magkaroon ng mga animals, and then, last is man. Ganun. So, you see, ang earth na yan na ginawa ng Diyos, napakaganda. Look at the picture. Ang ganda-ganda niya, di ba? Napakaganda niya ng earth. At saka alam niyo ba, yung earth is the only place na merong oxygen na nabubuhay na mabuti ang tao, di ba? So, of course, sabi nila sa Mars may oxygen, mabubuhay din daw, ganun. Pero the earth is the only place where we can live. Yung parang good enough para sa atin. Temperature, ganun. Tapos, food, nandyan lahat. Yung mga kailangan natin, nandyan lahat. So, God is really great. Great God talaga. Napakabuti ng Diyos. Kasi, bago siya gumawa ng tao, gumawa muna siya ng lahat ng kailangan ng tao para mabuhay siya sa earth. That's why the earth is really very special creator of God, a creation of God. At saka dito from the earth we can see the other places. Parang itong earth merong window na pwede mong tanawin kung ano lahat yung nandoon sa labas. Ganun. So, napaka-special talaga ng earth, no? Grabe pagka-special niya para sa atin yan. And what I'd like to share to you, na wag nating pababayaang masira tong earth na to, no? Kasi ito ay ibinigay ng Diyos sa atin para maging bahay natin, bahay ng mga anak ng Diyos yung earth. Ganun. So, the earth can provide, ang dami niyang ipoprovide. Walang scarcity sa earth. Kasi, the earth is, talaga, ang laki-laki ng sea. Ilan bang percentage yung sea sa lupa? 30% yung lupa, 70% yung sea. So, yung mga taong nakatira dyan sa lupa, kung hindi siya makahanap ng food niya dyan sa land, napakalaki ng sea. At ang sea is very rich, no? Doon sa, just try to imagine yung sea. I want to compare yung baka. Kasi yung baka, it gives us food, di ba? Pag kinati natin siya, nakakabigay siya ng food sa atin. Tapos, very high nutriment siya. Ganun. Yung baka, nanganganak siya isang beses sa isang taon. Okay? Ngayon, let's look at the tuna fish. Yung tuna, minsan 200 kilos pa yan kalaki eh. Ang laki-laki niya. Sa isang taon, manganganak siya isang beses. Ilan sa palagay niyo yung anak ng tuna? Million sa isang taon. She can multiply yung isang tuna million. Kung napalaki mo lahat yung million na yan, di ang dami, di ba? So the water, the sea can really, the earth's sea and ocean can produce so much for the children of God, so much for the creation, for the children of God. Ganun katalino ang Diyos, no? Ganun. God is a very, very intelligent God. Alam niya lahat ng pangangailangan. Maski pa mapuno ng tao yung land, yung sea can provide a lot, can really provide. Tapos kung yung mga tayo, no, if we the people who are living on earth na to, matuto tayong mag-manage ng land. Actually, yung maliit na lote, pag-alagaan mo yan, it will give you so much talaga. Napaka-dami niyang ibibigay sa atin. Yung maliit na lote. Pagtaniman mo yan ng mga vegetable mo, it can provide you the whole year food. Yung maliit na lote na yan. Okay, so, pag alam lang natin gamitin tong yung binigay ng Diyos sa atin.
we can live in heaven, alam niyo ba? This earth is supposed to become the kingdom of God. Itong buong earth na to, it's God's, owned by God yan. Yan ang kingdom niya. Siya yung king, tayo yung mga princess, at tayo yung mga, siya yung king of kings, tayo yung king and queens and prince and princesses niya dito sa earth. So, that is a very good place to, a very, very good idea yung ganun, na ginawa ng Diyos yan para sa atin. At ginawa niya yun para merong lahat ng mga pangangailangan ng anak niya ay ma-provide from the earth. Ganun. Kaya so today na-inspire ako na my Earth Day pala, so we want to really say thank you to the earth. Huwag nating sisirain yung earth. Huwag nating papatayin yung Let us make the earth happy na nandyan tayo, di ba, na we are taking everything we need from the earth, pati yung oxygen, di ba, oxygen, everything na kailangan natin, nakukuha natin from the earth. Kaya sana magpapasalamat tayo sa Diyos palagi kasi binigyan niya tayo ng magandang bahay. Ang bahay natin is the earth. At saka yung earth, it has yan, marunong lang tayong mag-manage, alam mo. Walang kulang ng tubig, walang kulang ng pagkain, hindi kulang yung oxygen. Mga ganun, sabi nilang kulang daw oxygen. Hindi totoo yun. No, if you know how to manage it. So, yun, matuto tayong magmahal dito. Mahalin nating mabuti yung earth. Okay? So, happy Earth Day to everybody. Bye-bye.